again sa inyo. For today's video is isi-share ko sa inyo kung paano natin mapanatiling malusog yung ating mga inalagaan na pasisiw kahit hindi tayo nagbabakuna. Kung gusto yung malaman kung paano, samahan nyo ako hanggang dulo. Tara! Hello guys, please subscribe kay Ronaldo! Wow naman! Wow! Wow! Hello! At eto, papakita ko sa inyo kung paano ko inalagaan yung aking mga sisiw tuwing umaga. Ako ay pupunta sa aking manukan upang magpakain sa ating mga inalagaan na pasisiw. At bago ko nga pala sila pakainin mga kanogs is kinukuha ko nga pala itong sa ilalim na kanilang brooder, which is yung ating salaan ng ipot. Ayan kung nakikita nyo. So ito yung unang-unang kinukuha ko nang sa ganon yung amoy, nang sa ganon preskong hangin agad yung masinghot ng ating mga inalagaan na pasisiw. Ayan yung ating salaan ng ipot. So yan yung unang ginagawa ko mga kanogs. At ito susunod naman bago natin pakainin, ayan, madumi. So dapat linisin natin yan yung kanilang mga patukaan. At ito nga pala yung ating puti na kanawayon So sigurado tayo na puting-puti talaga siya Kanawayon siya, kaso nga lang yellow legged So ayan, linisin na natin tong mga patukaan nang sa ganun mapakain na natin yung ating mga inalagaan na pasisiw. So make sure talaga natin mga kanogs kapag tayo ay nagbigay ng wheat feeding or tayo ay nagpapatuka sa ating mga inalagaan na pasisiw, kahit wala tayong bakuna, basta't linisin lang talaga natin yung kanilang area, yung kanilang patukaan. Gaya nito sa ginagawa natin, ayan, konting brush lang nang sa ganun mapanatili natin na healthy, walang sakit na dadapo sa ating mga alagang sisiw, imbis na or kahit na hindi tayo nagbabakuna sa kanila. At ayan, malinis na nga yung ating nililinisan ng mga federer. So ngayon, papakainin naman natin sila. So ang bigay ko naman na patuka sa kanila is yung ating Integra 2000. So 3 cups lang yung ibibigay ko sa bawat federer na nilalagyan natin. So ang gamit naman natin is wheat feeding. Ayan, kung napapansin nyo, nilalagyan na natin ang mga patoka nila. At dito sa patoka is direkta ko na din ihinahalo yung ating Progency. Ayan yung ating Progency So tansya-tansyahin lang natin sa pagbigay nang sa ganoon malusog talaga yung ating mga inalagaan na pasisiw At etong sobra naman na Progency, ayan, ilalagay natin doon sa ating patubigan nang sa ganoon napaka madaming bitamina or sustansya na makuha ng ating mga inalagaan na pasisiw sa pagbibigay ng mga bitamina kahit hindi tayo nagbabaksin, sa paglilinis ng area kahit hindi tayo nagbabaksin, sa pag-alaga ng mabuti kahit hindi tayo nagbabaksin, is lalaki at hindi sakitin yung alaga mong sisiw kapag ka nagawa mo ang mga bagay na yan. Alright? Ayan, dito binabasa na natin yung ating ibibigay na patuka sa kanila. At isa pa sa napansin ko, ang pagbibigay ng wheat feeding is gustong gusto ng ating mga inalagaan na pasisiw Talagang excited sila kung kumain, kasi na-obserbahan natin na kapag dry feeding yung ibinigay ko dati is parang kakarampot lang yung kanilang pagtuka. Kapag wheat feeding, ayan, kung nakikita nyo, talagang napakabilis tumuka ng ating mga inalagaan na pasisiw So ito yung ating mga 1 month and 1 week old na mga pasisiw. Ayan, 6 na piraso, 3 lalaki, 3 babae, 2 puti na kanawayon, 1 bulik na puti. So 3 kanawayon din na babae. Ayan, bali kanawayon yung resulta sa breeding natin At ito naman sa second batch natin, ayan, kanawayon pa din, 2 kanawayon na lalaki, 2 talisain, at saka meron ditong pumpkin, yung 3 na maliit at 1 pula. Ayan, kung napapansin nyo, talagang mas gusto nila yung wheat feeding kaysa sa dry feeding. At ang kaibahan naman sa pagbibigay ng ganyan na patuka is mas madaling na-absorb yung wheat feeding, mas madaling gumanda yung katawan, kasi merong sisiw na hindi ganong nainom ng tubig. Kapag ka-dry ang feeding na binigay mo, tapos hindi ganong uminom ng tubig, mananatili yung
pagpatuka nila sa kanilang butse, matagal magtunaw, ayan, kaya matagal ma-absorb, kaya matagal yung paglaki nila, alright? So sa wet feeding, lusaw na, tunaw na, nasa butsi na, kahit hindi man sila gaanong malakas uminom ng tubig, which is absorb agad yung kanilang patuka. Ayan. Good morning ulit mga kanokis. So ayun lang yung routine natin sa araw-araw na ginagawa natin sa pag-aalaga dito sa mga pasisyo ko, at inuulit ko mga kanokis, yung mga sisyo ko na ito is hindi ko pa nabakunahan. Pero sinisigurado ko sa inyo naman na bawat araw, bawat vlog na pinapakita ko yung mga sisyo ko is wala kayong nakitang ni minsan na kahit tumamlay man lang na isa. Merong nadali dito na dalawa, yung anak ng ating Raptor Roundhead. Nadali sila kasi nga sa sobrang liit nila nung isinama ko sa kanila, nadaganan, nagkumpul-kumpulan kasi sila tuwing gabi at nadaganan. At pinakita ko sa inyo kanina yung routine natin. So yun yung mga ginagawa natin. Maglilinis sa kanilang kulungan. Kinuha natin yung parang drawer, no, sa mga ipot, sa laan ng ipot. So yun din yung isa sa pinaka-importante upang mamonitor natin yung mga paipot ng ating mga alagang sisyo. Nang sa ganon, kapag meron kang napansin man dyan, nakakaiba sa kanilang mga idinodumi, ay maagapan mo agad, no, for prevention yung tawag doon. At syempre, pagbibigay ng bitamina, paglilinis sa mga patukaan, kasi tayo ay nag-wet feeding na. At eto, sinimulan ko ng i-wet feeding yung ating almost a month na ng mga pasisyo, kasi ngayong 18, isang buwan na yan. So ano na ngayon, 13 na ngayon, di 5 days na lang, isang buwan na sila. Kaya sinasanay na natin sa wet feeding. So yun yung ginagawa natin mga kanokis, no. So hindi ko naman inaalis na kayo ay wag nang mag-bakuna, pero sa kagaya ko na medyo wala gaanong budget para sa bakuna at kukunti lang na palabas ng mga pasisyo, sinisigurado ko sa inyo na sa pag-aalaga natin na maayos, lalaki at lalaki, walang madadali sa mga pasisyo na inalagaan mo sa iyong backyard. Yan dito sa atin, no? Yan. So ayan na mga pasisyo. So dito ko sila pinapakain yung ating mga tigo 1 month old bago ko ilagay doon sa flying pen, breeding pen. So dito sila para focus yung kanilang pagkain. At ito naman soon, dahil medyo meron na tayong papalipit na pasisyo, kay puti na naman dito, pagkatapos ni puti maglimlim sa flying pen, breeding pen na ito, kukuha na naman tayo ng ipa para dito na naman sila, itong mga pasisyo natin ito, itong grupo na ito, right? So medyo maganda-ganda na yung takbo ng ating pagmamanok sa ngayon. Medyo marami na tayong aalagaan ng mga pasisyo dahil yan sa ginagawa natin, no? At ito talaga malaking tulong ang ganitong disenyo ng brother. Wala na akong pailaw dito mga kanokis, wala nang inahin, right? So meron siyang ano dito, yung kinuha natin kanina, yung salaan ng ipot. Yun yung humaharang, walang lamok, walang hangin na makakalusot dito sa brother na ito. At tuwing umaga, pag binuksan mo siya, sumasalubong sa'yo yung singaw na init ng temperatura, which is yun yung kailangan ng ating mga inaalagaan na pasisyo. Tumutulong na magpalakas sa kanila, tumutulong na din minsan sa mabilis na pagpapalaki ng mga pasisyo. Kasi nga kapag ka itlog nilimliman, nagiging sisiw. Kapag ka sila naman, kapag ka meron pa tong inahin na kasama, nililimliman pa yan sila kahit na ganito kalaki na, no? Nililimliman pa yan kapag ka meron lang na inahin na kasama. Alright? So since wala tayong inahin, dito natin sila sa brother nilalagay. So ganun lang kasimple yung pag-aalaga natin sa ating mga manok. So nasa sa inyo lang kung gayahin nyo yung paraan ko or hindi. Basta sa akin, yung mga manok natin dito, hindi ko pa na-try magbakuna, pero hindi ko inaalis. So soon gagawin ko din yan, ang pagbabakuna, right? So sa ngayon, wala pa tayo munang ganito para magbakuna sa ating mga inalaga na pasisyo. At ang sinisigurado ko lang naman sa inyo, kahit na hindi ako nagbakuna, kitang-kita naman sa resulta ng pag-alaga, di naman sa pagmamayabang mga kanokis, no? Pero since andito tayo sa vlogging, so naway meron kayong makuha na idea, no, or tips sa paano pa talaga magpadami or magpalaki ng sisyo gaya nito ng mga edad, oh. Ayan, oh, kung napapansin nyo, wala talagang tumamlay dyan sa mga grupo na yan, oh. So ayan lang ka-basic yung pag-aalaga natin sa ating mga inalaga na pasisyo. At kung napapansin nyo kanina, yung kinuha natin na parang drawer is
Nilinis na natin yan at andun na, nakabilad na oh. Yan. Malinis siya mga kanogis. Bali, kinuhaan na natin ng mga ipot-ipot. At bilang pagtatapos nating vlog for today, shout mo tayo. Nasa palad yung ating mga nakalista na isa-shoutout. So, shoutout kay Chris Bauza ng General Trias Cavite. Shoutout kay Jik Jik ng Davao. Shoutout kay Hermes Cantos. Shoutout kay Miguel Backyard Breeders. Shoutout kay Felix Hornalin. Shoutout kay Jezebel Ladaran. Shoutout kay Bong Hanoy Vlog. At hanggang dito na lang for today's video. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share. At sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video sa Peace Out.